So, pasadahan natin mga boss ang Tagaytay flyover. Huling pasada natin ito ng Tagaytay flyover mga boss, kasi tayo uwi na ng Davao. Biyahe tayo Luzon to Mindanao mga boss. So ang araw ngayon mga boss ay hindi ko natanda ng araw, basta ang pitsa ngayon ay 26 March 26, 2026. Ang oras 11:35 ng tanghali. Bali nag-iikot ako, naghahanap ako ng murang gasolina. Kasi nung linggo meron pang tig 78. Pero ngayon parang wala na ako nakita tig 70 plus, 80 plus, 90 plus, 100 plus, ganun ang presyo. So ngayon pasadahan natin ang Tagaytay flyover ng kahuli-hulihan natin pag rides dito. Dahil tayo ay uwi na sa probinsya. Dahil sabi-sabi sa balita, by April 15 maubusan na ng gasolina. Wala nang gasolina ang ibang parte ng Pilipinas. So ang sabi, magkaroon ng malawakang brownout. So paktay na. So bago pa mangyari yun mga boss, unahan na natin, uwi na tayo sa probinsya. Dapat nung nakaraang buwan pa ako uwi. Ang problema kasi wala pa sa akin ang aking pera. So sana budget gasolina pa uwi ang probinsya para tayo ay makabatsi na, makapagbiyahe na tayo. So base sa aking pag-iikot kanina ay wala ako nakitang gasolina nag-range ng 70 plus. So backing tayo, simpuhin natin na walang sasakyan. So dito pwede na. Huling pasada, nag-backing lang tayo. Huling pasada natin dito sa latest update dito sa Tagaytay flyover. Wala ganong sasakyan mga boss. Marami na dyan bawal no entry. Bisikleta bawal dumaan, e-bike bawal dumaan. So ito na yung huling ng kahuli-hulihan natin pagdaan dito mga boss sa Tagaytay flyover. Magbabay na tayo sa Taal Volcano. Bye bye Taal Volcano. Maraming taon pa ulit ang lilipas bago kita makita. Dahil uwi na ako Mindanao, uwi na ako Davao. Bye bye Taal Volcano. See you sa maraming taon pa ang lilipas. Bye bye na Cavite, bye bye Tagaytay, bye bye Metro Manila. Tayo muna ay magbuhay probinsya. Malakas ang kutob ko ngayon mga boss, mga sir, mga madam. Mag-iimbak na kayo ng maraming pagkain, maraming bigas, mga sako-sakong bigas. Dahil pagka lumala ng todo yung gera dyan sa Middle East, nako, ako ayaw ko mag-evacuate. Ayaw ko mag-evacuate dahil may motor ako, baka kung saan saan mapunta ang motor ko. Mahirap na mag-evacuate ka, magkaubusan ng ayuda. Di bale sa probinsya mag-evacuate kung magka World War 3, hindi ka magutom sa probinsya, hindi ka magutom sa bukid. Di naman yan basta-basta abot dito ang ano niyan, radiation sa Pilipinas. Malaki pa rin ang tsansa natin mabuhay. Hindi kagaya dito, nako, hindi ka mamatay dito sa radiation ng nuclear. Mamatay ka sa gutom, sa crowded, mag-aaway mga tao, crowded. So wag naman sana mangyari. Pero ang mangyari talaga ngayon, sigurado ako na maubusan ng stock ng gasolina. Sabi-sabi sa balita dyan, dapat dito ako nag-backing, punta akong Mindis, baka doon ako makita ng murang gasolina. So dito meron pa naman dito. Lumagpas na naman ako. Try ko sa Mindis, baka meron doon mura. Backing na lang ako, pamindis ako. Oops, saglit lang. Baka sa Mindis ako makita ng tig 87. Mga busing, mga madam, mga sir, sa mga may kaya dyan,
mag-iimbak na kayo ng maraming pagkain. Yung gasolina wala na kayo i-imbak, paubos na pamindos tayo mga boss. So base sa ating paglilibot mga boss, dito tayo nakakita ng pinakamurang gasolina, 78 ang 1 litro. So sana merong stock at saka sana unleaded yan. Ano ito, USE 88. Malapit lang dito sa intersection ng Cavite Swiss Road, dito sa may Silang Aguinaldo Highway. So tingnan natin kung merong stock. 78 nakalagay at saka sana unleaded yan. So try natin tatawid dyan. Parang walang tao baka mamaya wala na palang stock. So ang layo ng nilibot ko, GME, Santa Rosa, Puting Kahoy, Tagaytay, Mindis, sa bayan ng Silang. Nadaan pa ako dun sa Dabilan Road kanina. Ngayon bumalik ako dito sa bayan ng Silang kasi last option ko dito, titingnan ko ulit kasi nung isang araw 78, so ngayon 78 pa rin siya. So ganyan yung pinagas ko doon sa Maragondon, 78. Blinking yung motor ko, 78. Nagpagas ako, ano siya, 580. Ay, sa kabila. Walang unleaded. Ano yun? Ano yung gas lang dyan? Premium lang po, pula. Ayan po, premium. Yun yung 78. Po? Yun yung 78. Ayan po, nakalagay po sa price board. 78 po. Ayan dala. 78.60. Yun lang. Wala palang ano. Sir, patras ako sir. So blinking na ulit ang ating gasolina mga boss. Pangatlong blinking na to. Bali nakagasto din ako ng 200 sa gas sa paglilibot, sa paghahanap ng murang gas station. Nalibot ko na buong area dito sa Cavite, sa Silang. So bumalik ako dito sa Puting Kahoy, refill gas station Puting Kahoy, kasi ito yung pinakamura. 84 ang ano, unleaded. 84 ang unleaded. So dito tayo magpa-full tank kasi sana may stock. Alamang pila dito. Unleaded 91 octane. Unleaded boss. Unleaded. Full tank boss. Magkano po? Full tank. Full tank. Unleaded po tayo sir ha? Unleaded Full tank po? 84. Nilibot ko ang buong Silang. Dito lang ako nakakita ng pinakamababa. May 78 doon sa Aguinaldo Highway. Problema premium. Ayaw ko mabago ang gas niya. Tapos dito din boss sa galon, pakihugasan mo 2 times. Sali mo na sa bayad ang hugas. Tapos alugin mo ganun para sure ball matanggal ang tubig-tubig. Binuwer ko na to kanina, natuyo na, pero para sure ball talaga huhugasan ng gas. Uwi kasi akong probinsya. Sunod pa gas nito Sorsogon na. Uwing Mindanao.
nakarating ito ng Sorsogon ang isang buong full tank at isang puno nito galon. Okay na yan, sir. Sige, okay na yan. Magkano? Tanggalin mo yung butal. Ay, iwalay ko to, sir. Oh, hiwalay mo Ay, iwalay ko ng galon. para alam ko. Sagad ko na lang. 611. 11 wala pa. So umabot ng 611. 7 liters in 0.22. Ito boss, pakihugasan mo. Yan din, gasolina. Sir. Punuin ko na rin po, sir. Oh, hugasan mo muna. Tapos ugain mo. Meron ako pa. Five, 560. Ba, naka 560 pala galon ko. Sakto na yan, Bicol, Matnog. Marating ng Matnog yan, isang voltang, isang galon. One 1171. Rating na to ng Matnog. Bali 1,171. Di naman umabot ang 1,2. Isang galon at isang full tank. Siyempre mas malaki pa rin ang laman ng tangke ng aking motor kaysa itong galon. 6 na litro yung galon. Baka matanggal. Ito yung resibo natin, kauna-unahang gas natin. 1,171. Bali 9 liters nakalagay. 9 liters 0.84. Ang pizza ngayon mga boss ay March 26, 2026. Ang oras ay 1:14 ng hapon. Hindi pa ako nananghalian. Tinikot ko yung buong bayan ng Silang Cavite kung saan ako makita ng mura na gasolina. Kaso wala akong nakita na mga tig 70 plus lang. Nung nakaraang linggo meron pa tig 70 plus, pero ngayon wala na. 80 plus, 90 plus, mga ganun ang presyuhan. Dito ito mga boss sa gustong humabol ng murang gasolina, 84 pesos ang unleaded. Meron dito sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Pag gagaling ka ng Tagaytay, diyan mo lang makita sa bandang kanan ang refill gas station. Kung galing ka naman ng Santa Rosa papunta kang Tagaytay, makita mo naman sa bandang kaliwa refill gas station. Maraming gasolina dito pero bukod tangi yan ang pinakamura. So tayo babalik muna. Hindi pa naman ngayon ang rides natin, sa isang araw pa. Bali preparation ito, kasi susunod na araw baka tumaas ulit. So hindi na ito mabawasan yung gasolina natin kasi wala na tayong rides. So siguro ilang araw na lang. Kinakabahan ako, baka mamaya matutuo na yung sabi sa balita na wala nang stock ng gasolina ang ibang parte sa Pilipinas. Mamaya pagdating ko sa Bicol pero imposible, maaga-aga pa. Malaki ang kutob ko na 3 months mula ngayon maubusan na talaga ng stock. Masabi sa balita
napanood ko sa Facebook. Pero re-uploads. Hanapin ko sana ang source nun kung saan yung TV station ang nagbalita na hanggang April 15 daw ang gasolina mauubos na ang stock sa ibang parte ng Pilipinas. Tapos magkaroon daw ng malawakang brownout. So saan ba ang possible magkaroon ng malawakang brownout? Maaari sa NCR, Calabarzon. So maaring yun magkaroon ng malawakang brownout. So sana kanina ang pinasukan ko pabalik ng Puok. Sa Puok ako lumabas kanina. Puok ako pumasok at umexit ako dito sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Pabalik doon sa bayan ng Silang Cavite. Dapat nung December pa ako nasa Bicol na ako, sabi ng amo ko, balik ka muna, January ka na uuwi. Kaso pagka January, natapos ang January, natapos ang February. So sana ito bago matapos ang March, talaga sana makalarga na ako. Kasi lalo nang tumaas ang gasolina. Kasi mahirap niyan, lalong tumaas. Mag-signal tayo pakaliwa para makita natin yung intersection, tayo ay pakaliwa. Hindi ko natandaan kanina yung pakaliwa. Saan ako nag-exit kanina. Baka ito, palagay ko ito na yun. Pag hindi yan, di hanap ako. Baka ito. Pagka mali, di balik ako. Mag-google kaya ako. Ay tama, kasi may kainan dito kanina. Kakain muna kaya ako. Kakain na muna ako. Tama to. So tapos na tayo kumain mga boss ng tanghalian. Ready to go na tayo anytime. Noong December pa sana ako umuwi. Kaso natapos ng December, natapos ng January, natapos ng February. So matatapos na ulit ang March. Tapos hindi pa rin ako makauwi. Nako. Sayang, nung December mura pang gasolina. December, January, February at saka first week, second week ng March, mura pa gasolina. Ngayon ay hindi first week. Oo nga first week siguro ng March, mura pa gasolina. Kasi second week ng March, umpisa na sila nagtaasan ng presyo. Pero nakahabol pa ako ng hindi pa nagtaas ang gasolina. Huling paggas ko pinakamura 47. Refill gas station Aguinaldo Highway, Silang Cavite. Pero ngayon dito ako nagpa-full tank sa refill gas station Santa Rosa, Tagaytay Road, Puting Kahoy, Silang Cavite. Layo. Kasi doon kanina nilibot ko yung refill gas station Silang Aguinaldo Highway, Silang Cavite. 87 doon So 84 dito sa Santa Rosa, Tagaytay Road. So may Puting Kahoy 84. So 3 piso ang diferensya. So sayang din yun sa kada 1 litro. 3 pesos yung matitipid mo. Naka 9 liters ako, halos 10 litro. O di ba? Sa halos 10 litro nakatipid ako ng 3 peso kada 1 litro. Pangkain na rin, di ba? Kain ako tanghalian. Ano lang, 55 lang. Gulay. Gulay 55. Isang kanin. So ang unang-unang gas natin ay 1,175. Itong full tank na to, makarating ito ng
Tagkawayan Quezon kasi tansado ko na yung pultang ko eh. Nakakarating ito ng Tagkawayan Quezon. Pero pag gagaling ka ng mismong doon sa Lunita Park o kaya Quezon City, mga ganon, o kaya po pag doon ka magmula mag vlog papuntang Bicol doon pa lang sa ano maubos na ang pultang mo pagka EDB sa may Camarines Norte o bago baka mga Lopez Quezon maubos na ang pultang mo kung doon ka galing sa Lunita Park. Kasi nung nakaraan doon ako nagpapultang sa Las Piñas, tapos pumunta akong Bicol, naubos ang pultang ko doon, nagblinking na talaga siya. Magmula Las Piñas, Shell doon, 'di ba? Doon sa Las Piñas meron doon Shell sa may kanto ng papuntang Alabang Sapote. Tapos stoplight, flyover sa ibabaw, so meron doon Shell, doon ako nagpa-full tank. Ngayon nakarating siya ng Camarines Norte, Barangay Dugmanon, Camarines Norte. Yung paliko ka ng pakanan kasi nga kung pakaliwa ka dait. So doon naubos yung full tank ko. Ano siya, blinking na. Eksakto pagdating ko doon umpisa pa lang siya nagblinking. Pero pag binilit ko yon baka darating pa ng Tagkawayan. Pero mahaba pa yon, mahaba pa yung Tagkawayan Quezon, baka di na niya abot kasi blinking na siya. Sinubok ko kanina, blinking siya, malayo naman inaabot ng blinking na siya, tumatakbo pa rin siya. Talagang anytime na lang talaga tumigil. So iwan ko ba kung ma-edit ko pa ba ang mga natitirang video ko. Baka wala na akong oras mag-edit. Paano kayang paraan kung makapag-upload sa probinsya? Maghulog ng piso wifi, baka hindi kaya mag-upload doon ng mga 4K resolution. Ang kaya lang siguro mga Facebook Reels lang. Pag YouTube, nako, pahirapan na to. Kailangan pag sumikapan ko na makapag-upload ako once a week sa probinsya. Mabuti at meron na akong power bank. Kasi yan, pinakamahalaga sa akin ang power bank. Umorder ako sa Shopee ng power bank ay 2,000. Mahigit 2,000 pesos. 100,000 milliampere. Pura Shell ang brand. So siguro baka ilagay ko sa ano, pwede kaya kahit hindi pa monetize, maglagay ng product link doon sa comment section sa YouTube channel. Subukan ko kaya. Kasi sa Facebook na-try ko na maglagay ng product link, kaso wala naman bumili. Ewan ko lang kung sa YouTube, sa Facebook ako subukan ko kaya sa Facebook. Kasi sa Facebook bihira lang yung aking video in-upload. Kasi kahit pa million times ko mag-upload ng sarili kong video sa YouTube, hindi nagtitrending. Pero kapag ibang video, yung mga re-uploads, bakit nagtitrending? So ibig sabihin ayaw ni Meta yung sarili kong gawa. Gusto niya yung mga re-uploads. Yung iba remix. Yan, mga remix niyan, mga trending yan. Yung iba naman re-uploads. So yun naman ay illegal yun. Dahil si Meta mismo ang nagsasabi niyan. Maghanap ka inspiration mo. Diba doon sa Facebook meron doon settings. Maghanap ka daw ng inspiration mo. Pag click mo yon, lalabas doon yung mga video. Pwede mo siyang gamitin, re-uploads. So yan po ay legal. Walang masama doon. Nakadepende na lang yan sa creator kung madamot. Pag madamot, sila claim. Yun naman creator na content creator na
hindi naman nila yan madala sa langit, mapagbigay sa kapwa. Kagaya ni Boy Tapang, yun, mapagbigay sa kapwa, hinayaan lang niya. Basta wag mo lang sabayan. Kunyari nag-upload siya ngayong araw, bukas pwede ka na mag-upload ng sarili mong version, re-uploads kung tawagin, o remix. Kasi marami ng mga sikat dyan, napakarami ng mga sikat na vlogger dyan na gumagamit din ng video ni Boy Tapang. Ang masama, yung angkinin mo ang kanyang identity, yung ilagay mo sa profile mo yung may-ari mismo ng account, pati yung pangalan, masama yun. Kasi inaangkin mo na yung kanyang identity, nakala mo siya, hindi naman siya. So dapat wag ka mag-angkin ng identity ng isang tao. Yan ang pinaka-importante. Nag-re-uploads ka na nga lang, mag-angkin ka pa ng identity, di lalo na masama, diba? So saludo tayo sa mga vlogger na mababait, mapagbigay sa kapwa, tulungan lang, ganun lang, tulungan. Hindi kagaya sa gobyerno, tulungan mangurakot. Ang gobyerno tulungan mangurakot, tayo tulungan tayo mag-vlog para kahit paano, kung swertihin sumahod, di swerte makabili tayong bigas. Ikurakot, tulungan sila mangurakot para makabili ng mga luho nila, mga milyon ng mga properties, milyon na halaga ng sasakyan. Tragis ka sa Bisaya, mga putragis sila. So dito na tayo sa exit ng Pook. Ano nga ang pangalan ng kalsada to? Lagi ko nakakalimutan. Pook Iba Road.